What's up, KG, at welcome back sa ating channel. Kamusta? Kamusta kayong lahat? At ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa Bitcoin, kung saan hindi na to the moon. Ang pag-uusapan natin tungkol sa Bitcoin, kundi magkakaroon na ng mining to the space na ito. Meron ding to the Mars, no? So, meron na isang balita dito na nakita ko na nagkaroon daw ng magkakaroon ng Bitcoin mining sa space. At also, pag-uusapan din natin yung tungkol sa mga nabili ng Bitcoin itong mga nakaraang dip, no? So, magugulat kayo kung sino yung bumili ng na Bitcoin ngayong sandali kung saan sobrang nasa extreme fear ang ating, bumalik na ng extreme fear ang ating market. Siyempre, ang daming uncertainty pero may nabili, no? Bukod sa may nagbebenta, meron ding nabili. At syempre, dun sa ating codex, day 50 na. Grabe, 5 days na lang. Di ko akalain matatapos ko yung habang ikino-content. Pero day 50 na tayo at may maganda rin tayong gagawin doon dahil samahan ninyo akong bumili ng collectible Axie kasi meron tayong master quest ngayong araw. So simulan na natin. Punta muna tayo doon sa ating unang-unang balits. So yung una nating balita ay tungkol sa Bitcoin muna tayo dun sa nag-add ng Bitcoin. Ayan, so sabi dito sa Coin Bureau, the Trump family-backed Bitcoin miner now holds 7,500 BTC, ranking 15 on the Bitcoin 100 list. So ito yung no? So ito is company nila Trump, no? So siguro, sabi nila, ba yan, medyo mahal pa yung Bitcoin nung nakaraan. Mag-ano nga muna ako, mag-tweet muna ako ng Sabi bumagsak yung market, tapos bumili sila, sumalok sila doon sa ilalim. Magaling talaga, mahusay talaga. No? So, itong American Bitcoin Corp ay nag-add ng additional na Bitcoin. No? Kasama to si Capital B, si Strive, no? Yung may mga arrow. No? Pero mas mataas pa rin pala si Tesla, no? Mas mataas pa rin ang ni Tesla, ang kanyang holdings. At yung iba hindi pa sila nag-accumulate. Bukod dun sa mga nagbebenta kasi nabasa ko rin kanina na parang ang Harvard ay nagbenta rin ng Bitcoin, no? Kaya halo-halo talaga yung uncertainty talaga kung bibili ka ba or magbebenta ka ngayon is talagang hindi talaga sigurado, no? Siyempre kung sa Harvard sa Harvard, yung mga taga Harvard, siyempre kilala naman sila as talagang prestigious na school, prestigious na pangalan, no? So may isip mo talaga na maaring tama sila na benta mo ngayon. Ano bang plano nila? Depende kasi yan sa plano, no? Kagaya no sa atin, ang ginagawa kasi natin as a retailer, ano yung nito, implication nito sa atin? Tayo kasi as a retail kasi ang tawag sa atin, no? So tayo nag-accumulate tayo ng Bitcoin every sahod, no? So ibig sabihin twice a month tayo nabili. So depende sa inyo kung magkano yung kaya ninyong ipunin o ibilin ng Bitcoin para ipan DCA. Pero meron din kasing mga diskarte kagaya ng ginawa siguro ng Harvard, no? So inisip nila na baka bababa pa o nagbenta sila kunyari sa 80,000, then ang plano nila is bumili ulit, sasalukin nila pag pumapot ng 40 or 50. So pwede naman yun. Nga lang, ito naman sila American BTC, so nag-accumulate sila ngayon naman, no? So hindi pa umabot ng 40,000, nasa 75, 76,000 or 77,000 pa lang yung Bitcoin. Nabili na sila paunti-unti. Di natin alam kung part ba ng DCA nila yan na strategy or part ba yan ng nila na ngayon na ba yung para sa kanila ay pinakamalalim o pinakailalim, pinaka-bottom na ba yan ngayong cycle na to at pataas na ba tayo? So, di natin masabi, no? Tayo naman, ganun din. Every sahod, nag-accumulate tayo. Kahit maliit lang, unti-unti tayo nabili. Pero, dito nyo kasi malalaman yung dito nyo madidistinguish yung, depende kasi yun sa plano, no? So, iba-iba yung plano ng Harvard, iba yung plano ng American BTC, at iba rin yung plano natin. So, tayo kasi, nag-accumulate tayo, hindi lang para sa gains. Hindi lang dahil doon. Hindi naman mababago ang buhay natin doon sa 500 After 4 years, magkano lang naman yun. Hindi ka naman milyonaryo after nun. Pero ang maganda kasing ma-practice mo na dito is the discipline. May plano ka. Ngayon, kung ikaw ay sumusunod naman doon sa mga ganitong klase ng mga industries,
Kagaya ng American BTC, kung kunyari, sinusundan ko kung paano sila gumalaw. So, bibili ako ngayon, no? Pwedeng ganun yung mangyari. Mag-ano ka, mag-accumulate ka ngayon. Pwede naman gagayahin mo yung sa Harvard na nagbenta rin naman dati. Bumili kasi sila part na mataas yung Bitcoin eh. Then itong lately lang, alam ko, nagbenta sila sa, palugi, no? O di man lugi-lugi siguro, mga 10% drop, 20% drop, binenta nila, no? Or magkaroon lang ng konting profit. Pero, dumidepende kasi yan eh, kagaya nung mga panahon na na-elect si Trump. Kung titingnan nyo yung panahon na na-elect si Trump, mataas sa lahat ng Bitcoin. Kung bumili ka ng mga panahon na ngayon, luging-lugi ka ngayon. Diba? Talagang bagsak na bagsak yung presyo ngayon. So, depende kasi yan eh. Depende yan sa kung paano mo, Hindi pwedeng nasunod ka lang doon sa influencer na nagsabi sa'yo na itong gawin mo or doon sa news, magbabase ka doon. Kailangan may plano ka pa rin. Kung align yung plano mo doon sa nangyayari, so execute mo na maayos, execute mo. So tayo, yun yung kagandahan ng DCA. Kasi hindi tayo tumitingin sa presyo kung tumaas man o bumaba. So tinitingnan natin dito is yung timing natin sa pagbili. Kung kailan yung pinaka-affordable na bumili para sa atin. Ginawa natin siya sa sistema, parang automatic cut ng SSS, ng Pag-ibig. Pero dito, pera mo yung mismong, may choice ka nga, hindi ka guys sa na mga government na mga SS sa Pag-ibig na talagang ikaw yung mismong kakaltasan ka na kagad. Ikaw, may choice ka. Kung gusto mo, 500, 500. Kung 100 lang, 100. Depende sa'yo. Maliit na bagay, pero mas maganda masanay sa ganung mga klase ng estilo. Sabi ko nga, ito yung klase ng savings na hindi mo siya magkaiba kasi yung emergency fund sa savings. So, emergency fund, yun yung talagang liquid mo na pera na kung saan pag nagka-emergency ka, kaya nga emergency fund, yun ang gagamitin mo. Pero yung savings mo na inalagay mo sa Bitcoin na nagdi-DCA ka, yun talaga asset naman yun. So, ibig sabihin, pag asset, tumataas, bumababa, habang nag-iipon ka doon, nagkakaroon ka ng savings, minsan bumababa yung savings mo, biglang tumataas. No? So, ganun yung style ng mo. So, syempre, pag lumago yung pera mo, umabot na ng target mo, pwede mo na ipambili ng bagong motor, pampaayos ng bahay, pambili ng appliances, or kung ano man, pang-paaral sa anak mo. No? So, depende yun sa'yo kung paano mo siya gagamitin. So, pinakamagandang plano dyan, kunyari, may mga long-term goal ka, na alam mo na parang, medyo alanganin ako pag umidad ako ng ganito. So, in 8 years time, ngayon pa lang mag-iipon na ako. Although kahit maging volatile yung market, tumaas, bumaba, hindi mo mararamdaman, no? Sa trading, magkaiba yung trading sa investing pagdating sa DCA. Trading din ng DCA kasi bumibili ka ng syempre tinitrade mo yung peso mo or dollar mo to Bitcoin. Pero ang trading kasi may liquidation yon. Doon kayo umiwas, no? Yung iba, siyempre marami kayo nakikita kasi may leverage kasi yun pwede mong i-times 10 yung iyong at tumaas lang ng 1% kung naka-times 100 ka. So 100% agad, double the money ka agad basta tumaas lang ng 1% si Bitcoin. Kunyari yung Bitcoin yung tinitrade nyo or kahit anong meme coin. Lalo na pag nasa meme coin ka, konting galaw lang talaga dyan, punit ka dyan. At hindi yun ang nire-recommend ko. Ang nire-recommend ko sa inyo is DCA, spot lang. Spot lang tayo, no? Yun ang pinaka-wise na decision gawin ngayon. Lalo na, kailangan mas maging protective tayo sa ating mga asset. Lalo na yung mga maliliit yung savings o maliliit yung kapital. Hindi ka dapat to sa mga risky na mga bumundar ka muna. Sabihin na natin may ipon ka na, may 100,000 pesos ka ng bodega o 50,000. No? Saka ka kumurot, saka ka magkaroon ng pero hindi ibig sabihin nun, 100,000 na naipon mo sa spot. Ang iti-trade mo, 50,000. Hindi, 1,000 lang din. Halos 10% ang laki na nga nun 10% ng portfolio mo yun pinantitrade mo. Ang laki nun. Sa totoo lang, hindi siya ganun no? Ayun yung isa sa mga natutunan ko dito, sa tagal ko dito sa market. No? Na talagang yung percentage ng portfolio na ginagamit mo pang trade, nagtitrade kasi ako, pang trade, pang TCA, pang invest, pang emergency fund, dapat talaga siya, naka percentage wise. Kasi kung percentage wise mo gagawin siya, hindi ka basta-basta hindi ka basta-basta mayayanig once na nagkaroon ng nag-opposite sa iyo yung market. Yung. Tapos puntahan natin yung sa ating sunod na balita doon sa Bitcoin na miner in space.
So itong balita na to, nakita ko rin to sa Coin Bureau. Pero may mga iba rin nagbalita. Pero hindi ko sigurado to eh. Pero may nagbalita na nito yung sa SpaceX naman na magkakaroon ng mining din, no? Pero ito meron din siya sa Bitcoin News, no? StarCloud will be the first company to mine Bitcoin in space. May iba pang information na ibinigay dito sa Coin Bureau eh. Ayan. StarCloud CEO plans to become the first Bitcoin miner in space. CEO Johnston says StarCloud plans to launch Bitcoin mining ASICs aboard its second spacecraft later in 2026, aiming to mine Bitcoin directly from the orbit for the first time in history. No? So, ibig sabihin, hindi na pala, minute ko na lang guys kasi baka makapiright ako eh. No? Minute ko na lang yung video. Pero ang pinag-uusapan lang naman nila dito is yung mismong plano na magkaroon nga ng Bitcoin miner sa space. Magkaiba yung Bitcoin miner ibig sabihin yun yung nagpaparan ng blockchain ng Bitcoin. Pero nasa space naman siya. Siguro mas ideal doon, siyempre. Mas mababa yung ng kuryente o di kaya siguro solar ang gagamitin nila para makapag-produce talaga ng gano'n, no? So, if ever man na mangyari yun, no? Tingin ko ito sa mga magiging breakthrough pagdating sa sa development ng cryptocurrency at saka blockchain dito sa mundo. Kung naalala nyo yung nagkaroon ng first moon landing, doon talaga iniwan ng ekonomiya ng US yung ibang bansa para nagkaroon ng ganong race, no? Space race. So ngayon is magkakaroon na ng mining bukod pa doon sa Mars na gustong magkaroon ng mga rin doon, mga population doon sa Mars makapunta. Mabisita yung Mars, no? So iba pa rin yung race na yon. So ito naman is first Bitcoin miner in space naman ito. Maganda siya kasi dahil once na nagkaroon ng ganung establishment doon, no? So, pagdating siguro sa security, mas secure. Siyempre, pero kung siyempre ma-hack yung kanilang data or ma-hack yung kanilang command center, maaari. Pero napakalit na ng risk kaysa yung nasa physical na nandito sa mundo yung mining facility. At isa pa, mali mo, magkaroon nga ng war. Diba? At pag nagkaroon ng war, wala nang magano ng blockchain. Isa rin yan sa mga concern ko dati. Diba? Paano kung nagkaroon ng problema yung mundo, nagkaroon ng nuclear holocaust, wag naman, tapos nasira yung mga facilities, sinira lahat ito, or nawala ng internet, ano na mangyayari? Talino rin yung matalino rin si Elon Musk, no? Kasi sabihin natin walang internet, may Starlink kami, satellite yun. No? Tapos isa pa, wala kayong gagamiting form of form of currency, wala kayong gagamiting so Bitcoin yung gamitin nyo, nasa space na rin. So kahit anong mangyari dun sa mundo, so may magagamit ng medium yung mga tao once na nagkaroon ng ganong holocaust. Ewan ko hindi lang naisip ko. Kasi parehas sa kay Elon Musk parehas Tapos ito pa, kagaya niya, no? Kung magkakaroon din ng appointed Bitcoin miner Chung Wang as a commander of its first human Mars mission. Tapos Chung Wang bought BTC at just $1 is now heading to Mars aboard Starship. So magdadala naman sila ng Bitcoin dun sa Ewan ko, siguro baka sa Mars magawa na rin sila ng parang Bitcoin mining center, no? Ito lang yung maganda sa Bitcoin kasi nagiging part ka ng ecosystem once na naging miner ka. Part ka na ng Bitcoin. Kasi bakit? Kasi wala namang pinagkaiba yung nagmamine sa space, sa nagmamine ng industrial, may nagmamine ng nasa bahay lang, may nagmamine ng nasa cellphone lang. Pare-pares naman connected network yan. Lahat kayo nagpa-participate sa blockchain network ng Bitcoin. Tumutulong ka para maging secure yung network. So, ganun siya kaganda, no? Yun lang ang kagandahan din dito sa Bitcoin, no? Parang indexes siya ng lahat na ng blockchain na cryptocurrency. No? Although, hindi naman lahat nagra-run sa Bitcoin network, pero siya na kasi yung pinaka yun lang talaga ang babantayan mo Sa experience ko dito sa 4 years to 5 years ko na experience sa crypto, Bitcoin lang talaga ang babantayan mo pag nasa bull run si Bitcoin.
nasa bularan ng altcoin. Pag nasa bear market ang Bitcoin, nasa bear market ang altcoin. Pag nasa bularan minsan ng Bitcoin, nasa bear market pa rin ang altcoin, no? So, mas magandang ano na talaga practice na Bitcoin talaga, siya talaga ang king, 'di ba? Siya talaga ang dapat yung bantayan, siya talaga ang dapat nating obserbahan kung ano magiging galaw niya. No? Tsaka kakaiba to, historic itong mangyayari na to. Kung sakaling matuloy itong sa Mars at saka itong sa nagmamine ng Bitcoin sa space, malaking bagay ito, lalong-lalo na. Sana masaksihan natin to, no? Pero sabi itong 2026 daw pero ewan natin. No? Ayan, so pang 50 days na ng ating codex. So, titingnan natin ngayon ang ating mga tasks ngayong araw na to. Punta tayo sa ating bounty board. Ayan, so sa ating bounty board, so win for rank or arcade battles. Tapos meron tayong buy any collectible axie. Sa yung ating master quest, feed 5 regular Coco Choco to any level 20 or higher. Feed 5 regular Coco Choco to any evolve. Win 1 rank or arcade battle with at least 2 NFT axes. Buy any reptile with ears rosa. Buy 3 Coco Choco. So, punta muna tayo dito sa pinakamahirap, yung buy any collectible axie. Yan. So, dito sa ating collectible axie, so ang pinakamura is $13 na which is yung summer. No? So, ikumpara muna natin siya dito sa Nightmare. Magkano ba ang floor price? So, $17. So, konti lang yung difference. Kung $13 kasi yung bibilin mo, kung itong bibilin mo, yung $13 sa summer axie, no? So, one slip lang siya. Isa lang yung mapoproduce na. Pero kung Nightmare na yung bibilin mo, 3 slips na siya. No? So, silipin natin yung Japanese. Sa Japanese, mas mura talaga to. Lalo na kung may plano kang maghabol ng slips. Kasi 12 slips to. So, kailangan mo ng 4 na Nightmare para makapag, ng isang Japanese. Pero dahil, syempre, sobrang mahal na yan. Para sa akin, $51 na yan. So, hindi pa naman dito yung tamang panahon para bumili ng Japanese, although kahit gusto ko na. So, dito muna tayo sa Nightmare Axie. Kasi dito talaga is mas makatotohanan, mas ano. So, $17 ito, parang nasa 1,000 pesos ata ito. No? So, pili lang tayo dito na medyo maganda-gandang bilhin. Na collectible Axie. So, bilhin na natin kaya itong si Chaseo na to. 17 na, so konti lang difference Tingin muna tayo ng mga $17 na axie. Kasi konti lang naman difference So makakapamili ka na. Mali mo, may makita pa tayo ditong pwedeng pang poison. So mas okay yun. Kung makahanap tayo ng pwedeng pang poison na ito naka-green turns to Tama ba? Naka-green turns to? Green turns. Galing, no? Puro mga naka-Bidens yung inaano nila, ang nina-nightmare nila, no? Siguro ginagamit nila yun sa classic. Ito ang forma. Level 47. Forma na ito. Wala pa akong gantong parts yung nakaganyang mata. Ito na lang kaya bilhin ko. Parang galit na galit Ito na lang kaya bilhin ko. No? Ang forma na galit na galit forma. So, anong gamit ito? Cactus, gravel ant, zigzag, Bidens, rosa. So, teka, mukhang magagamit nga to sa classic. Parang pwede nga itong pang classic. Drain bite, heal, picky trap, cleanse. Yung nakanambing recreation, clip, picky trap, tapos drain bite. Ito na ba? Sige, ito na. Bilhin na natin yan. $17, ron na ang pambibili natin. So, magkano to? Magkano sa USDC yun?
USDC kasi natin siya na 18 USDC. 18.04. Teka lang, wait. Tingnan nga pula natin muna baka merong pang nightmare na magkano pala yung yung naka small frill. Baka may mura eh. Small frill or green thorns. Baka may mura kasi na poison eh. Ito pala meron palang mura eh. $27 oh. $27. Small frill green thorns na siya. Full poison evolution. No? Meron ding tagpo $40. Meron palang eh. Teka, piliin pa tayo ng kunyari walang naka lang, small frill lang. Naka green thorns lang. So, naka green thorns, $17. Ito pala, sabi na meron pala na ito. Dapat ito na lang eh. Naka $17. So, $17 to para magamit ko. Small frill. Hindi naka nightmare wings, naka small frill lang. Ito, naka small frill. Tapos isang parts lang yung papalitan mo. Isang parts lang yung papalitan mo. Kasi meron na mga pwede mong palitan yung parts dito. So, $17 siya. So, ito na lang. Ano na rin to? Good, magandang na rin to. Good deal na rin to kasi pwede akong gumamit ng pang plant na runes or charm. Okay din sana itong dust. Kasi kailangan ko rin ng dust na Kailangan ko rin ng dust na So ito na lang bilhin natin, yung $17 na plant. Maganda kasi niyan, pwede kong i-metamorph tapos yun ang gagamitin ko sa So magkano to sa USDC? $18 din ata to. $18 din, 0.09. Bilhin na natin to. So pwede sa akin poison team. Para makagamit ako ng naka plant-based na runes kasi puro reptile yung ko eh. So, makakagamit ako ng plant-based na ngayon dahil meron na ako nito. Papalitan ko lang yung back at saka yung buntot na depende kung anong pangangailangan. Pero okay na ako dito kasi naka siya. Yung horn, pwede mo rin palitan yan eh. So, 3 parts kasi yung pwedeng malitan pag nightmare. Yun yung kagandahan pagka collectible Axie. Pwede mong palitan yung parts. Yan. So, tapos punta na tayo dito. Feed 5. Hindi, bibili pa pala tayo ng may rosa. Any reptile na may rosa dyan. So, ito na lang yung Termi. Puro Termi pala to. Puro Termi. Ayoko na Termi. Sawa na ako sa Termi. Ito na lang. Si Madrid. Pila natin si Madrid. 0.78 naman ito. So, USDC naman yan. $0.78 USDC. Yan. So, nakadalawang Axie tayo ngayong araw. Tapos, Feed 5, regular Coco Chocolate, any evolved naman to. Any evolved Axie, ito naman, level 20 or higher. So, dito na lang tayo. Feed 5. Regular Coco Choco kay Princess. Level 55. Kailangan na mapahabol natin ang level nito. So, at least meron na tayo sunod na palalakasin, no? Yung ating plant na nightmare. So, pwede na natin palakasin yon. Yung pagka natapos natin itong mga Axie natin na ito na palakasin. So, yun yung next goal natin. So, kailangan na lang yun ang kasama. Siguro kapag nabigyan ulit tayo, bili tayo ng isa pang collectible Axie na dust naman. Feed 5 regular Coco Choco, okay na to. Win 1 rank, NFTs, buy any reptile, buy 3 Coco Choco. Ang dami natin ba? Grabe yung gastos natin ngayon Buy 3 Coco Choco. Yun.
At okay na. So, check na natin. Verify na natin ang ating mga tasks. Win for rank. Tapos, win 1 rank. Feed 5 regular Coco Choco. Feed 5 regular Coco Choco. Win 1 rank. Buy any reptile. Teka, magkano pala yung nagastos natin dito? Magkano to? 0.06 pala. 0.06. Nililista natin eh. Tapos ito, buy 3 Coco Choco. Patay tayo dyan. Mali pala yung nabilan natin. Isa na lang pala yung ano nun. So, hanap tayo ng marami-raming. Kami naman ah. So, dalawa. Kaya ng dalawa. Uy, 12. Yan. Yan, confirm na. Punta tayo sa ating bounty board. Refresh muna natin. Ayun. So, okay na. So, ano kaya level na natin? Level 16. Uy, ayos. 4 na araw na lang. So, 6 days left at 4 levels na lang. So, okay na to. Kayang yakang-yaka na to. Pasok na to. Tapos, nakakuha pa tayo ng 5.4 BXS. Tapos, another claim tayo ng another 5 ulit. 5.1 naman na BXS. So, meron tayong 5.4 BXS ngayon na reward. Ayan guys, nililista ko eh. Ayun. 5.4 BAXS. Tapos, after 2 days, so meron ulit tayong 5.1. So, kaya lang ganyan yan. Nag-overlap kasi, pangalan to? Hindi sila nakapagbigay agad ng reward last week. Kaya nag-overlap. Pero ini nung last week pa na reward. Ayan, so ang level natin, nakadalawang level na tayo. Tapos 4 clays ulit. So makakapag-roll ulit tayo at makukuha na rin natin itong background. So hindi na tayo kailangan magmadali kasi may 6 days tayo at 4 na level na lang. So okay na, napaganda na yung ano natin. So chill na lang tayo sa gastos ng mga susunod. chill na lang tayo sa mga gastos natin sa mga susunod. So punta na tayo kay Black Helen. So, roll muna tayo ng clay. Ayan. So, siyempre, thank you so much sa ating mga supporters and subscribers. I-like and share lang ating video at thank you so much sa inyo. At ano ba masasabi nyo doon sa ating mga binalita? To the moon na ba? To the space? To the Mars na ba? Ang Bitcoin? Good news ito lalo na nagkakaroon tayo ng mga iba't ibang security or pagdating sa establishment talaga, infrastructure pagdating sa blockchain system ng Bitcoin. Tsaka sana hopefully magkaroon na rin ng magandang agreement pagdating sa mga yun, siyempre sa nangyayari sa war. At saka ano sa tingin nyo, good to buy na ba ngayon or good to sell? May babagsak pa bang market? So gusto ko malaman yung inyong mga komento dyan sa ibaba, no? So i-comment nyo lang dyan kung ano yung sa palagay ninyo ay pwede mangyari sa ating crypto space dahil siyempre sobrang volatile, pero tayo tuloy-tuloy pa rin ang pag-accumulate natin ng Bitcoin. Yan, so nakakuha na tayo ng mata. Ano ba yan? Si mata na naman. Silipin nga muna natin ating collectible. Natuwa ako doon sa collectible natin. Ayun. So ating collectible Axie ay magagamit na rin natin ito sa susunod dahil ito ay bagay na bagay din sa ating Poison Team. Ayun, thank you so much sa inyo lahat. So magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!